Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Teo Moreno. Sabi niya dito, precautionary hold departure order against Martin Romualdez due to, number one, plunder, direct bribery, violations of sections 3A and B of Republic Act 3019. I think ito yung graft and corrupt practices. Number 4, indirect bribery. And number 5, money laundering. It's Martin Romualdez versus Boying Rimulya. Now, ito, yung ifinail ng ombudsman sa Sandigan Bayan na nagre-request siya ng precautionary hold departure order. Ito po yung kopya ng request. So, totohanan na ba ito? Marami akong nababasang comments na hindi sila naniniwala. Palabas lang daw ito. Oh. May nabasa akong post kahapon. Then ngayon, isang kamag-anak ko nagsabi na ang game plan daw nila, meaning Boying and Martin, dahil magka-brad daw yan sa fraternity. So ito ngayon, kakasuhan. Kailang mahina yung ebidensya. Tapos, sa 2028 daw, bago matapos yung termino ng Pangulong Marcos Jr., i-dismiss din lang yung kaso. Kaya pag upo ni BP Sara, hindi na pwedeng sampahan ng ganong kaso ulit si Romualdez dahil mahulog na ng double jeopardy. Yan ang nakikita ng iba. Kaya hindi sila kumbinsido na totohanan itong pagsampa ng ombudsman kay Romualdez ng mga ganitong kaso. Okay. Ako naman, may duda rin ako. Parang hindi ako maniwala na totohanan na itong kailang ako, bigyan ko lang ng pagkakataon ang ombudsman. Baka naman totohanan. There is nothing wrong with it kung totohanan. Kasi nga, public opinion, karamihan naniniwala na isa si Romualdez ang mastermind sa flood control scam na ito. Ulitin ko opinion lang ito. Iba naman yung evidence na ang korte na ang mag-decide. Sa Court of Public Opinion, marami ang naniniwala na malaking mastermind si Martin Romualdez. So ito, dahil nandyan na-i-raffle na yung kaso, 7th Division ng Sandigan Bayan ang hawak, hintayin ko ang desisyon ng Sandigan Bayan. Kung mag-issue ng itong Sandigan Bayan ng warrant of arrest na nakalagay doon non-bailable ang mga offenses, ibig sabihin, makukulong si Martin Romualdez, maniniwala na ako. Kasi, posible na palabas lang yung makukulong siya. Matagal-tagal, mag 2 years pa bago 28. Matagal yun, yung makakulong ka ng 2 years. Mahirap yun. Kaya yun ang aking indikasyon na totohanan ito kung makukulong, non-bailable ang ipataw ng Sandigan Bayan. Okay, in case naman, kasi depende sa ebidensya na i-attach mo. Kung mahinang ebidensya, pwede mag-issue ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest, kailang bailable, pwedeng magpiyansa. Pag ganon ang mangyari, wala na. Talagang palabas yan. Kasi what's the use
may kaso ka, kailang abang dinidinig na sa labas ka naman, then later on, pwede ka nang mo iskapoy. Kagaya yan si Atong Ang. Di ba? May kaso. Warrant of arrest. Tumakas. O ngayon, hindi nila mahuli-huli. Wala rin. Kaya, tingnan natin. May napanood akong video, short video ni Attorney Rowena Guanzon. Parang bumibilib din siya kay Boying Rimulya. Sabi niya, good job, Boying. Kaya ako, sa ngayon, good job din ako kay Boying. Kaya lang, anytime, pwede ganon din. Sana nga, ito na ang hinihintay nating lahat, na hustisya nating mga mamamayan, mga taxpayers, na magdusa, ang dapat magdusa, makulong. Sa ngayon kasi, si Senator Bong Revilla lang, ex-Senator Revilla nandun, hindi naman siya mastermind. Small fish lang siya. Si Sara Diskaya, small fish lang. So pag napakulong nila si Romualdez, tapos totoo yung balita na nahuli na si Saldico at mapauwi nila dito at mapakulong din, di, at least, nagsimula na, meron na tayong hustisyang natanggap dahil ang mga pinaghinalaang masterminds ay nagdurusa na. So, good luck sa ating ombudsman. Sana malakas yung mga ebidensya. Kaya speaking of ebidensya, wala akong maalala na malakas na ebidensya na pwede nilang gamitin. Kasi nagsabi na si Ombudsman Rimulya noon pa na last year, mahinang ebidensya laban kay Romualdez. The most na pwede nilang ikaso daw is gross negligence. Bakit niya pinili si Saldico na chairman ng Committee on Appropriations? Yun lang. Bakit bigla ngayon kinasuhan siya ng mabibigat na kaso? Ano ba yung ebidensya nila? Hindi ko alam. Kaya ngayon, bahala na ang Sandigan Bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Karon mo na niyang mataganog yero si Kuya. Og mo na ni ang balay ni Kuya nga guba na kay gikuanan lang isapahan lang og cellophane kay tulo na gid kaayo pag muulan. So gikabira na lang og cellophane. Diri ni sa ilang higdaanan sa sulod. Og so mao pud ang diri sa ilang abuhan. Kung mo tulo ay o kung muulan mo tulo na gid kaayo kay So mga dagko na gyud ang mga So karon Kuya, pila na ni katuig imong balay nga gaulanan na og silopin na lang ang imong gisapa? Tulunan sa kuno gini, tulunan ni katuig. So to 3 years na daw. So na kay anak Kuya. Na Sige. ay, ako nagpasalamat gid ko sa Ginoo nga tagaan kog sin. Makatop na gid ko mapulian na ning mga guba ng asin. Sige Kuya. So karon na humana gyud og atop ang iyang balay. Wala na gyud tulo. So makita gid nato nga nindot na. Salamat gid sa Ginoo nga nakatop na gid ko. Bago na gid kaayo akong sin. Ug labi na sa nag-sponsor ani, daghang kayong salamat.
Sige, salamat Dagan po. pa yung matabangan. Okay, sige, salamat.